Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Tito Soto nagtataka kung bakit siya kinasuhan indirect contempt ni na Topacio. I did not do any of those acts. Nagtataka si Senate President Soto kung bakit siya kinasuhan ng indirect contempt ng kampo ni Atty. Ferdinand Topacio matapos niyang punahin ang desisyon ng Supreme Court of the Philippines sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Iginit ni Soto na wala siyang ginawang paglabag at simpleng hindi pagsang-ayon lamang ang kanyang ipinahayag. Sabi niya, the recent petition for indirect contempt filed against me by Atty. Topacio is a nuisance suit. It has no legal or factual basis. It is a mere publicity stunt. Matatandaan sa petisyon ng kampo ni Topacio, ang managing payag umano ni Soto ay, ayan, tend to demean and destroy the credibility of the Supreme Court. Ito yung mga grounds ni na Atty. Topacio. Demean, yung binabaliwala, sinisira ang credibility. Next. Bagamat hindi siya abogado, mariin itong tinutulan ni Soto. Simply expressing, sabi niya, Soto, simply expressing a disagreement or the mere act of criticizing the decision of the courts cannot constitute indirect contempt. Ipinaliwanag din niya ang legal na batayan sa ilalim ng rules of court. Ito, parang abogado na naman siya. Sabi niya, under Rule 71 of the Rules of Court, indirect contempt requires conduct committed outside the court that actually tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. At binigyan din ang kanyang punto. I did not do any of those acts. I simply express a disagreement with the court decision. That is protected speech under Article 3. Marunong din talaga, no? Alam niya itong mga Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Sa kabila ng kanyang depensa, tinayak ni Soto na handa siyang sumunod sa proseso. Sabi niya, I will formally respond to the petition once I am asked to do so by the Supreme Court. Inihain ni Atty. Topacio at iba pang abogado ang petisyon noong February 13 kahapon. Iginit na ang mga naging komento ni Soto matapos ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ay maaaring makasira sa kredibilidad ng hudikatura. Ngunit para kay Soto, ang kanyang ginawa ay paggamit lamang ng karapatang magpahayag ng opinyon at hindi anya isang akto ng paglapastangan sa korte. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa naturang petisyon. Okay. Yung nabasa kong official statement niya is, bakit ako lang? Ganun eh. Bakit ako lang? Dahil, sabi niya, yung aking opinion, sangayon din sa sinasabi ni na retired Supreme Court Justice Ascuna, Adolfo Ascuna, may Aquino, may Garrido, may sinasabi siya dun. So, pare-parehas daw sila ng sinasabi. So, malaking pagtataka niya, bakit ako lang inyong kinasuhan? Pwede ba kasuhan nyo rin yung ibang nagpahayag ng kritisismo o hindi pagsangayon? Bahala si Atty. Topacio kung sino ang gusto nilang kasuhan, di ba? Kasi pwede kang mag-criticize, kaya lang yung manner ng pag-criticize mo, depende. Mayroong nag-criticize na napaka-ganda ang dating. Sa buhay ko, gano'n. Hindi naman ako perpekto. Sa pamilya.
Sinasabihan ako ng aking wife, aking mga anak, aking mga kamag-anak, mga kaibigan. So, karamihan, tinatanggap ko, ay salamat. Oh, sige po, sorry, hindi ko na ulit. Ganon. Kasi maganda yung pagkasabi. Kaya lang, may mga instances na kinikriticize ako, kaya lang masama ang dating. Parang may dalang yabang, may dalang condemnation, ay lalaban ako. Kaya lang yung mga nagkri-criticize na may dalang pagmamahal, nagpapasalamat pa ako. Kaya depende sa pagbanggit. Baka, ito, akin lang ito, baka nayayabangan, nayayabangan ni Atty. Topacio, Atty. Respicio at iba pang abogado sa style ni SP Soto kasi parang napakagaling ang dating niya eh. Hindi naman siya abogado. Sabi niya, kahit hindi ako abogado, nakakaintindi naman ako. Sabi ni Senator Miriam noon, hindi porke makabasa ka alam mo ng constitutional law. Ang constitutional law is the Constitution and the decision of the Supreme Court. Pagsamahin mo yung dalawa, yun ang constitutional law. Huwag kayong dada ng dada na porke alam yung magbasa wala kayong karapatan na ang sarap pakinggan yung mga ganon. May pinapagalitan si late Miriam Defensor Santiago nung buhay pa siya. Mga nagkri-criticize ba sa Supreme Court? So, sana tumigil na ito. So, hintayin natin ang aksyon ng Supreme Court. Kung hindi na aksyonan yan, yung indirect contempt na isinampa ni na Atty. Topacio nung last year ba yan, yung unang desisyon na unconstitutional. Nagsalita, 3 ang maalala ko Percy Sindanya, Richard Hidarian at saka si Larry Gadon. Iba yung dating. Sinampahan nila ng indirect contempt. Wala na akong na-monitor kung pinapasagot ba sila ng Supreme Court o hindi. So ito, dahil Senate President ng kinasuan, baka aaksyonan ng Korte Suprema, comment within 10 days. Nako, delikado ka. Kasi may jurisprudence na pala ang lolo ni itong SP Soto ngayon, lolo niya, Atty. Vicente Soto, senador din doon, na convict ng indirect contempt sa Supreme Court dahil sa pagbatikos niya sa Supreme Court decision. History repeating itself. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Ito, statement of Senate President Tito Soto on the petition seeking to cite him for indirect contempt over his remarks on the Supreme Court ruling on the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte. So, I think kahapon nata yung mga lawyers, grupo ni na Atty. Topacio, Atty. Respicio, nagsampa na ng petisyon sa Supreme Court. Nandun na. Kaya ito, parang, aray nako! Umalma si Senator. Bakit ako lang? Gusto pang mandamay. Sabi niya, I will wait for the Supreme Court copy before I answer, if ever. But what about those? Yun, nag-answer na rin. Ito na yung idadamay niya. But what about those who are aligned with my opinion, such as retired Supreme Court Justice Adolf Asconia, Father Ranhilo Aquino, UP College of Law Association Dean Paulo Yamise, Attorney Wilfredo Garrido,
Lodin Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, and others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of a judicial legislation. Ako lang ba? Ako lang ba? O bakit? Ikaw lang. Ikaw ang paborito ni Atty. Topacio. Depende rin sa ano. Depende rin sa the manner pagpalabas ng opinion. Di ba ganon? Kasi kailangan natin ng critics sa ating buhay. Critics are the unpaid guardian of our soul. Oh. Kaya ko, pag may nag-criticize sa akin, hindi sumasang-ayon, nagpapasalamat pa ako. Kaya lang, depende sa pag-criticize eh. May mga nag-criticize na maganda ang dating. May hindi ka masasaktan. Kaya ako, nagpapasalamat ako. Kaya lang, may mga nag-criticize na hindi magandang dating, umaalma ako. Ganon yun. So, bakit itong grupo ni na Atty. Topacio sinampahan ng kaso itong si SP Soto, yung iba na hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Supreme Court, hindi nila sinampahan. Tingin ko dyan, baka ayaw nila ang style ni Soto. Baka tingin nila nga, parang, ito opinion ko lang ito I'm not sure kung anong nakita ng mga abogado. Sobrang yabang naman ito. Parang ganun lang ba? Sobrang yabang. Abogado ba ito? Hindi. Saan ba nag-graduate? One Ball University? Kung magsalita, parang alam niya ang lahat. Oh, ganon. Kaya para tumigil na, kasi ang nakita ni Atty. Topacio, sumusobra na. May freedom of speech talaga. Pwede tayong magpahayag ng opinion. Eh baka itong sinasabi niyang mga tao na nagpapahayag ng opinion na hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, baka may paggalang. Maganda ang dating. Kaya okay lang yun. Parte yun sa freedom of expression. Eh baka ito kay SP Soto, sumusobra na. Na to a point, nasasabihin pa niya na, ito, narinig ko ito si Atty. Harold Respicio. Sabi niya, babaguhin daw niya ang konstitusyon ang dahil lang sa hindi niya pagsangayon sa Supreme Court ruling. To me, yan ang nakita ko. Yung nang dahil lang sa hindi ka sumasang-ayon sa Supreme Court ruling, babaguhin mo ang konstitusyon. Ako, napailing na lang ako doon. Ano ba ito? To me, sa akin lang sobra na yun. Sobra na. Hindi naman ako abogado, hindi ko naman alam yung mga indirect contempt na yan. Kaya ako, nagtatapik lang ako, nagpapaliwanag na may karapatan si SP Soto na mag-disagree, why not? But depende, may mga sino ba? Si Senator Lacson. Ang ganda yung sabi niya, whether we agree or not, whether there is error or not, whether we must accept and respect the decision of the Supreme Court. Galing. Kaya saludo ako kay Senator Lacson, yung mga ganong birada ba. Timing. May sense. Dito kay SP Soto, ano kaya ito?
kailan ang alam ko dito, ang Supreme Court, pag-usap-usapan muna bago sila magbigay ng order to comment. And I believe yan, that's due process. Comment. Kagaya yung petition ni Saldico laban kay Boying Rimulya na i-file niya ito, I think 1 month or 3 weeks ago. Ayun, napag-usapan na en bank. Inorderan na nila si Ombudsman Boying Rimulya comment within 10 days. Yung petition na parang hindi nasunod ang due process doon sa pagsampa ng kaso kay Saldico. So, good luck na lang, SP Soto. Total, marami man kayong abogado dyan sa, I don't know kung abogado ba sa Senate ang gagamitin o abogado ng Solicitor General. Basta, harapin nyo ang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na Mugero. So mo na niyang itsura sa iyang ngiro nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon mo na ni si ate ang natagaan og Gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga nana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka ilisan. O Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga tuan, naghatag sa amo nga makahatagan mi og sin. so nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong atop wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon katagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Mura na iyang trabaho, magmuso, gamay, mura na. So tagpila po ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa kay estudyante te? Naado tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o